Habang pinapanood mo ang video na ito, isang sinaunang bansa ang nagliliyab. Ang Soga missile ay kumakalat sa kalangitan ng gitnang silangan. At isang rehimen na sumumpa na wasakin ang Israel ay niyayanig hanggang sa pinakapundasyon nito. Tinitingnan ng mundo ang mga mapa ng militar. Ngunit ang mga propeta ay nakatingin na sa lupang iyon mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas. Tatlong propesya, tatlong magkakaibang propeta, ang parehong teritoryo. Ano ang isinulat ng Diyos tungkol sa Persya na nabubunyag sa harap mismo ng ating mga mata? Ang unang propesya ay tungkol sa isang lalaking tinawag ng Diyos sa pangalan bago pa siya umiral. Isaiah 44:28. Ipinapahayag ng Diyos ang tungkol sa isang taong tinatawag na Cyrus. Siya ang aking pastol at gagampanan ng lahat ng aking kasiyahan. At sa mismong susunod na talata sa Kabanata 45, ang Diyos ay lumampas pa at tinawag ang lalaking ito na aking pinahiran, sa Hebreong Mashiach, ang pinakabanal na titulo sa mga banal na kasulatan ng Hebreo, ang parehong tinukoy para sa ipinangakong Mesyas. At ipinag-uukol ito ng Diyos sa isang paganong hari, isang mananakop na Persyano na hindi nakakakilala sa Diyos ng Israel. At nang isulat ito ni Isaias, hindi pa ipinapanganak si Ciro. Mahigit 150 taon ang pagitan ng propesya mula sa lalaki. Idinikta ng Diyos ang pangalan, ang misyon at ang kalalabasan bago ang unang hininga ng isa na magsasagawa nito. At ano ang misyon? Isaiah 45:13. Itatayo niya ang lungsod ng Diyos at palalayain ang mga bihag, hindi para sa halaga o gantimpala. At iyon mismo ang nangyari. Dinala ng aklat ni Ezra 1:1-3 ang sandali. Iniutos ni Ciro na ang mga Hudyo ay bumalik sa kanilang lupain at muling itayo ang templo sa Jerusalem, isang paganong emperador na tinutupad ang mga salitang isinulat tungkol sa kanya bago pa man siya ipanganak. Ang Persya, ang lupa na ngayon ay nanginginig sa ilalim ng pambobomba, ang instrumentong pinili ng Diyos upang ibalik ang Israel. Iyan ang unang propesya at ito ay natupad na. Ang unang propesya ay nagpapakita ng Persya bilang isang instrumento ng pagpapanumbalik. Ang pangalawa ay nagpapakita ng parehong lupaing iyon na nagmamarcha sa kabaligtaran na direksyon. Itinala ni Propeta Ezekiel ang isang pangitain na hanggang ngayon ay nakakagambala sa mga teologo at scholar. Ezekiel 38:1-6. Inihayag ng Diyos ang isang digmaan sa hinaharap, isang koalisyon ng mga bansa ang babangon laban sa Israel na pamumunuan ng isang figura na tinatawag na Gog ng lupain ng Mog, isang pinuno mula sa dulong hilaga na magtitipon kasama niya ng isang alyansang militar na may proportion na hindi pa nakita ng sinaunang mundo. Ngunit ang mahalaga rito ay hindi lamang kung sino ang nangunguna, kundi kung sino ang sasama sa pagmarcha. Ezekiel 38:5. Kabilang sa mga bansang nakalista sa koalisyong ito ay isang pangalan na lumilitaw mula sa pahina, ang Persya. Ang teksto ay hindi malabo. Hindi ito simboliko. Ito ay direkta. Ang Persya ay lumilitaw sa pangalan kasama ng Ethiopia at Libya. Lahat sila ay may kalasag at helmet na handa para sa digmaan. And ang target ay malinaw. Ezekiel 38:8. Ang koalisyong ito ay nagmamarcha laban sa lupain ng Israel laban sa isang bayang tinipon mula sa mga bansang ligtas na naninirahan sa kanilang sariling lupain. At mayroong isang detalye na nagdudulot ng kilabot sa gulugod. Ezekiel 38:16. Sinasabi ng Diyos na mangyayari ito sa mga huling araw. Hindi ito isang digmaan ng nakaraan. Hindi ito isang metapora. Ang Diyos mismo ang nagtatala ng panahon. Itinala ng Ezekiel 38:18-19 ang banal na tugon. At ito ay mangyayari sa parehong panahon na si Gog ay darating laban sa lupain ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos, na ang aking puot ay aakyat sa aking mukha. Hindi magugulat ang Diyos sa martsang ito. Isinulat na niya kung paano ito magtatapos. Yan ang pangalawang propesya at hindi pa ito natutupad. Ang unang propesya ay natupad na. Ang pangalawa ay tumutukoy sa mga huling araw. Ngunit ang pangatlo ang dapat magbigay pansin sa mundo sa ngayon dahil hindi nito binabanggit ang Persya sa kabuuan. Binabanggit nito ang isang espesipikong rehiyon sa loob nito. At ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa rehiyong iyon ay nakapangwasak. Itinala ni Propeta Jeremias ang isang direktang salita laban sa Elam, Jeremias 49:35. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking babaliin ang pana ng Elam.
na siyang pinuno ng kanilang kapangyarihan. Ang Elam ay isang rehiyon sa timog kanluran ng sinaunang Persya at ang lokasyon nito ay hindi misteryo. Sumasang-ayon ang mga historiador at arkeologo. Ang teritoryo ng Elam ay katumbas ng kung ano ngayon ang timog kanlurang Iran, ang lalawigan ng Kestan at ang mga nakapalibot na lugar nito. Doon sa rehiyong iyon, itinayo ng Iran ang pangunahing pasilidad nuklear nito, ang Bushehr Reactor, ang sentral na bahagi ng programang atomiko nito at ang puso ng estratehikong kapangyarihan nito. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na kanyang babaliin ang pana ng Elam, ang pinuno ng kanilang kapangyarihan. Noong unang panahon, ang mga Elumita ay kinatatakutan bilang ilan sa mga pinakadakilang mamamana ng sinaunang mundo. Ang pana ang kanilang pinakadakilang sandata, ngunit ang makahulang wika ay hindi nakatakda sa nakaraan. Ang pangunahin ng kanilang kapangyarihan ay isang pagpapahayag na umaabot sa mga siglo, at ang propesya ay hindi nagtatapos doon. Jeremias 49:36. Ano sa Elam ay dadalhin ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng langit, at pangangalatin ko sila patungo sa lahat ng hangin na iyon, at walang bansang malalanta. Yung mga tapon sa Elam ay hindi darating. Mga nangangalat na refugee, isang sapilitang pag-alis ng mga taong tumatakas sa rehiyong iyon patungo sa mga bansa sa lupa at pagkatapos ng paghuhukom, isang bagay na hindi inaasahan. Jeremias 49:38. At ilalagay ko ang aking trono sa Elam at lilipulin ko mula roon ng hari at ang mga prinsipe, sabi ng Panginoon. Ipinapahayag ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang trono sa Elam na kanyang lilipulin mula roon ang pamunuan, ang rehimen, ang istruktura ng kapangyarihan, ang hari at ang mga prinsipe. At pagkatapos ay ang Jeremias 49:39, ngunit mangyayari sa mga huling araw na ibabalik ko ang pagkabihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Sa mga huling araw, ang parehong pananda ng panahon gaya ng Ezekiel, pagsira, pagkalat, pagkawasak ng rehimen, at pagkatapos, 3 propeta, 3 magkakaibang panahon, iisang lupain. Tinupad ni Ciro ang una, ang pangalawa ay naghihintay pa rin at ang pangatlo ay nagaganap sa totoong oras. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na makita ang mga banal na kasulatan ng may bagong pananaw, alamin na lahat ng bagay dito ay malayang ginawa at ito ay patuloy na umiiral dahil lamang sinusuportahan ng mga mapagbigay na tao sa buong mundo. Ang gawaing ito, maging sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng channel o sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito upang maabot nito ang mas maraming tao. Mahalaga ang bawat pagbabahagi